disadvantage ng Yanmar. Ito, kalawangin yan. Kalawangin. Manipis yung ginamit na lata. Yan ha, latang lata. Sa kubota makapal yan. Walang problema. Katlo, hindi yata marunong mag-primer ang Yanmar ng ng metal kasi made in China eh. Yun ang problema. Kaya yan, pag nakita nyo mga second hand na Yanmar, wag kayong bibili. Lalo na kasi pabulok na yan, sigurado yan. Yan. Kung marunong kayo mag-repair, pwede. Pero kung hindi, patay. Yeah. Ang advantage naman ng Yanmar, magaling talaga sa malalim. Yeah. Kung malalim ang palayan, kaya rin ngayon, ito naman sa kubota. Problema ng kubota. Una, mahina sa malalim. Ikalawa, ito ang problema ng kubota. Dahil may kubota rin tayo. Ikalawa, mabalik tayo sa plain sheet ng kubota. Yan oh. Doble na Yanmar. Ito medyo manipis pero yan yung parte dito sa taas. Pinakalawang din pero hindi gaano. Tama naman, kakapal niya. Problema ng kubota, yan, makina. Overheating, patay, nag-overhaul na kami niyan. Yan ang problema niya. Ikalawa, yung transmission, bumibigay agad. Yan ang major problem ng kubota na kapag nasiraan ka niyan, tapos ang season, wala, hindi ka na makapag-alo. Ito, yung dalawa namin kubota, dalawang season na hindi ito nakatapos. Pero kung patagalan lang ng kaha, yan, malakas yan. Pag kubota lang malakas. Pero 10%, ito, pinasaan na namin ito, siyempre nabubulok din. Pero malakas din yan. Pero yun lang, ang disadvantage niya, mahinang makina ng DC-70 overheated. Kahit na well maintained, aabot talaga ang mag-overheat yan. Hindi ko alam kung bakit. Yung transmission niya, sigurado yan. At 2,000 hours, bibigay yan. 2,000 hours. Kasi bumigay. Yung DC-93 namin, nabuksan na rin yun. 2,000 hours. Less than 2,000 nga. Yun. More info and tips, subscribe. Okay, yan ang disadvantage ng Yanmar. Repair yan. Yan na ba ito? Parang 2,500 hours. Pero walang problema sa transmission saka sa makina. Yan. Pero yung kaha, yun ang problema. Okay. Yanmar for more!